sina Brother Marco Evangelista, Apologetica, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria! Rocho Plena! Isang mapagpala at maulan pong linggo mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Ingatan tayo at proteksyonan ng ating dakilang Diyos sa paparapit o actually bumabayo na Opo. na bagyong uwan na napakalakas daw, no? Super typhoon. So sama-sama po tayo manalangin, but for the meantime samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Brother Marco C. Evangelista. The truth set me free. Ako po si Brother Albert Gales from the Roman Catholic Diocese of Imus. Speaking of Imus, Cavite, sa Kabuuan, Opo. kumusta na ba lugar sa inyo? Sa ngayon medyo umu-okay pa naman po yung panahon dahil kumbaga yung ulan is pabugso-bugso rin. Oh, wala pa. Wala pa naman Pero po. dyan po sa bahagi ng Catanduanes, mga kapanalig, talagang nakita ko kanina sa post ng isa kong kaibigan, yung matinding bayo at pag-ahon Opo. ng dagat sa lupa, no? Ibig sabihin, yung malakas na wave, Storm pati dito surge. sa gawin ng Dingalan, Aurora, yung mga bahaging yan, ay talagang nakita na natin yung epekto paramdam nitong si Uwan. Opo. So ingat po kayo, lalo na sa kaibigan natin dyan sa Catanduanes, si Municipal Councilor Dr. Amos Caranza ng Bayan ng Baras. Okay? Na ang mga nangyayari ngayon sa panahon natin, hindi ho bago yan. Matagal na hong panahon, may pumuputok na bulkan, meron pong malalakas na bagyo, meron pong mga paglindol. Pero alam niyo po ba na ito ay isang opportunity sa atin para lalo tayong humawak sa kamay ng Diyos. Ibig sabihin, Brother Albert, huwag tayong matatakot na mawalan ng pag-asa kasi ang Diyos ay patuloy na nariyan tulad ng sinabi ng 2 Chronicles chapter 7, kung ang bayang ito ay magsisisi, tatalikuran ang kanyang mga kasalanan, subukan nyo, bubuksan ko ang pintuan ng langit at ibubuhos sa inyo ang aking pagpapala. So ibig sabihin, sa mga nangyayaring kaganapan ngayon sa ating mundo, hindi ito bago. Pero ang huwag nating kalilimutan, isa itong pagkakataon para tayo ay lalong sumampalataya, lalong manalig at umasa sa grasya at sa pag-ibig ng Diyos. Di po ba? So shout out sa aking mahal na inaanak from the Tarlac, si Jason Mamawal, ang kanyang pamilya si Lorraine at ang kanyang nag-iisang anak, aking apo si Laura. Amen. Ganon din si Angelo Dueñas, ang kanyang may bahay na si Jessalyn Bukat at ang kanilang nag-iisa pa ring anak si Noki, pero magsusundan na yan, may giging pangalawa na sa December yata o January, manganganak na si Jessa. O ikaw, meron ka bang gustong kumustahin maliban sa iyong fiancé? Sa mga kababayan ko po dyan sa Diocese of Imus na po, ingatan po tayo ng ating Panginoong Diyos. Oo, siyempre yung mga nasa iba't ibang panig na ina-announce ng pag-asa, no? Tayo po'y mga taga Nueva Ecija, partikular yung mga mahal nating kapanalig diyan sa iba't ibang iba't ibang bayan ng Nueva Ecija, no? Ito nga, suot ko yung aking t-shirt, yung Divina Pastora. Ito ay regalo sa akin ng kanilang rektor diyan, si Reverend Father Aldrin Domingo. Sinuot ko para protektado tayo. Yun. Divina Pastora, hindi tayo gagabayan ng ating mahal na ina. Shout out Brother Marlon Galvez, Brother Ray Ibana. Okay. So Brother Albert, pag-usapan natin this afternoon kahit na may bagyo. Itong isa pang bagyo. Yun. Oo, pero Bagyo talaga. may mas matindi pang bagyo. Ha? Oo. Ano ba Kasi naman? ngayong araw na ito ay dapat nating ipagdiwang ang sacerdotal anniversary, Yun. ordination anniversary ng mahal nating Pangulo ng Radio Veritas, ang ating iginagalang Reverend Father Roy Belien. Happy sacerdotal ordination anniversary sa ating mahal na Pangulo, Father Roy Belien. Kasabay niya nagdiriwang ang mga anchors ng Healing Touch sa Veritas, si Reverend Father Arnold Layok at si Reverend Father Gerald Metal. At dyan naman sa Kabanatuan, kasabay niya rin nagsiselebrate ng anniversary ang ating mahal na kaibigan, Reverend Father Carl Jan Taduran
at si Reverend Father Eric Yabut na parochial vicar nitong Divina Pastora, Three Kings Parish sa Gapan, Nueva Ecija. Mabuhay po ang lahat ng mga pari na nagdiriwang ng kanilang ordination anniversary ngayong buwan ng November, at partikular itong mahal nating Pangulo, Reverend Father Roy Villier. Brother Albert, baka may babatiin ka. Sige, bati muna tayo. Binabati ko po ang lahat ng listeners sa aking mga kapwa Leonaryo at sa kapwa ko lingkod simbahan. At especially, syempre, sa aking fiancé na si Jean Silungan. Yun, happy greetings. Yes! Hoy, bukas, November 10, di ba 9 ngayon? Opo. November 10 bukas ay birthday, 26th birthday ng aking pinakamamahal na daughter, my beloved daughter, Marian Joy de los Santos Evangelista, ang ate ni Maria Kiona Francesca Evangelista. Happy birthday, nak. I love you always, at wala akong ibang wish kundi ang iyong good health, of course, ang marami pang success, at of course, lalo na rin ang peace of mind and happiness. I love you, Marian Joy de los Santos Evangelista. Happy birthday bukas, anak. Okay. At ngayon naman, yung kaibigan natin, si Sister Shell at si Sister Jane Infante at si Michael Hernandez ay nagdiriwang din ng kanilang kaarawan. At sa November 15, magbe-birthday ang isang magiting na tagalaban ng mga korupsyon, ng mga korap sa BIR. Ang ating mahal na kabaka, si Brother Raymond Hernandez alias Kabaka Chonggo. Brother Raymond Hernandez, happy birthday. Advance na to sa November 15. I wish you all the best, more success, and good health. Pinaka-importante sa lahat ng wish natin ay good health. Amen. So tuloy na tayo, Brother Albert. Ano ba pag-uusapan natin? Nabanggit niyo po kasi kanina, birthday. Birthday. Pag sinabi po ba nating nagdiriwang ng birthday ay ipinapanganak ulit? Hindi, nagsiselebrate lang. Nagsiselebrate lang? Bakit mo naman natanong na gano'n? Kasi yung pag-uusapan po natin, ito po yung madalas na tinatanong sa atin ng mga kaibayo natin sa ibang pananampalataya. Are you born again? Ha? Tagal. Naalala ko yung binanggit mo eh. Pagka birthday mo ba ay para kang pinanganak uli? Parang yung mga ano yan eh, yung mga ano to dito, yung mga ewan ko kung nasa ng isip na inaakusahan tayo pag birthday ni Jesus. Ayan, pinanganak na naman si Jesus. Pag namatay si Jesus, ayan, pinatay na naman si Jesus. Pero ito, iba approach nito. Are you born again? Are you born again? Alam mo, pag naririnig ko yung born again, Brother Albert, ang tawag dyan ay born again Christian. Born against Christian? Ako, born against Christian ang dinig ko dyan eh. Kasi maraming budol yung mga yan eh. Sa bagay. May mga idea ka ba kung ano yung mga pangunahing budol doctrine nila? Kaya ko sinasabing budol doctrine kasi mga baseless eh. Baseless. Unang-una, bibigyan kita ng halimbawa tapos sundan mo kung may maisip ka. Sige po. Yung unang-una, paborito nila dyan, yung sola scriptura. Sa English, Bible alone. Bible alone. Pagka may sinabi ka sa mga yan, nasa Bible ba yan? Yun. Kaya one time, meron ako nakausap na isang born again eh. Sabi kong ganun sa kanya, gusto mo ba talaga nasa Bible lahat? Per se. Sabi niya, oo. Tatanungin kita, si Jesus ba nagutom? Ikaw, nagutom? Yes, nagutom. Si Jesus ba napagod? Yes, napagod. Nagpahinga doon sa balon eh. Opo. Nauhaw siya, syempre. Uminom, di ba? Opo. Siya ba'y kumain? Nagutom? Yes. Di ba? Tinanong ko siya, si Jesus ba jumebs? Ayun. Palpak na siya doon, lagpak na siya. Kasi wala sa Bible yun eh, di ba? Si Jesus kumain. Si Jesus uminom. Tanong, si Jesus ba jumebs? Si Jesus ba nag-urinate o umihi? Wala sa Bible yun eh. Paano ngayon yun? Purnada na. Yan ho ang palpak na paniniwala dito sa una kong binanggit na budol teaching ng mga born again. Bible alone or yung tinatawag na sola scriptura. Ikaw, Brother Albert, sa karanasan mo, meron ka ba mga alam na mga budol teaching ng mga born against Christians? So magbibigay ako ng apat pa. Ang lupit po, apat agad. Ako isa pa lang. Agad. Ano yan? Christ alone. Ano naman yun? Si Kristo lamang. Kay Kristo lamang. Kasi pagka meron kang katulad natin, Katoliko, meron tayo nilapitan, si Mama Mary, Divina Pastora, Meron Christians, Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Perpetual Help. Dami, no? Sabi nila, oy, mali yan, Jesus alone. Yun, Jesus alone. Yun po yun. Sa ang isang termino yan, yung Solus Christus. Ano pa yung pangalawa? Faith alone or sola fide.
Ano naman yan? Faith alone. Sumampalataya ka lamang sa ating Panginoong Jesucristo, ligtas ka na. Alam mo yung mga tirada mong ganyan, pwede na kitang pakawalan sa market. Paano yun? Paano yung sumampalataya lang? Ligtas ka na. Tanggapin mo lang si Jesus bilang personal Lord and Savior. Ligtas ka na? Yes, tiyak na ang iyong pagdating sa kalangitan sa oras na ikaw ay pumanaw. Wow, hebe. Yes. Ang sarap sa Siguro tenga. mamaya, bigyan lang natin ng mga titulo yung budol teaching. Opo. Tapos mamaya, elaborate natin. Di Opo. ba? Ano may pangatlo? Dali, maubos yung Yung oras tinatawag na grace alone or sola gratia. natin. And then yung pang-apat, Glory to God alone. ni Brother Ben Espiritu, pinaghalong aral ni Manalo, Russell at White, Iglesia 7 Jehovah. Kung ano tuloy binibigyan natin pangalan, di ba? Brother Daryl Eusebio Tibulan, mabuhay ka, brother. Ingat po lagi. Lahat po tayo, no, sa papalapit na hampas ng bagyo. Siyempre, si Major Carmelo Cortez at ang kanyang may bahay, si Sister Sita, nariyan pa sa Europa. Alam ko, katatapos lang ng kanilang pilgrimage, no? Mabuhay ka, Major Brother Carmelo Cortez. Okay. So, binanggit natin, Brother Albert, yung mga pangunahing budol teaching, no? Opo. Doctrine ng born again Christian, sola scriptura, solus Christus, sola fide, sola gratia, at yung soli Deo Gloria. Gloria. Sa English, unahin natin yung sola scriptura, Scripture alone. and then, Christ alone. and then, Faith alone. and, Grace alone. at ang huli, Glory to God alone. may dadagdag ka pa ba? Apat lang yung binigay mo eh. Ito ang dami, oh. Oh, Ang sige, dami sa bigyan bucket list. natin. Pag sila ay naging born again na, Mhm. tumalikod na sila sa simbahang katolika, sila ay magiging iconoclast. Ano naman yan? Parang sosyal ah. Iconoclast. No? Yan. Paano yan? Ano yan? Pag sinabi po nating iconoclast, mga kapanalig, magiging image destroyer na sila. Image? Sila ba yung may martilyo ng pupukpok ng secret images? Yes, sila po yun. So ang tawag pala sa mga yan ay iconoclast. Iconoclast. Parang ang dating sosyal, Opo. pero parang bugok yung gawain. Opo. Madam Rene, yan ha. Maganda natin ka, sister. Ano pa, brother? Ito pa ang malupit. Mga taktika. Taktika ng mga born Oh. again, sasabihin nila, ang born again, tandaan mo brother, ay hindi isang religion. Oh. Ito ay pagbabago ng sarili, kaya kahit anong church ka magsimba, pwede. Duda ko hindi. Ha? Duda ko hindi. Bakit? Alam mo, si Satanas sinungaling yan eh. Ay, ganon? Para mga politiko yan sa panahon ng kampanya, Wow. bibigay sa iyo ang langit at lupa. Pero in reality, wala, mga bugok, di ba? Bakit kamo? Opo. Paano sasabihin ba naman? Wala daw religion. Opo. Fellowship. Opo. Pero pag ikaw ay umatenda sa kanila, nasila ka na nila, yung binabanggit mong iconoclast, maninira na ng mga sacred images. Aakusahan na ang Katoliko na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Titirahin na si Mama Mary, hindi daw si Mama Mary imakulada o walang sala. Titirahin na ang pagrurosaryo dahil ang pagrurosaryo daw mali, dahil paulit-ulit, etc. Pati yung Holy Host, yung Eucharist, titirahin na, hindi yan totoong si Kristo, mali aral ng Katoliko, yan ay simbolo lang. Marami pa. So yung sinasabi mo, na pag sinabing hindi ito reliyon kundi pagbabago ng sarili, kasinungalingan yan. At si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Bakit? Pakinggan ninyo, bibigyan ko prominente, JIL. Jesus is Lord, fellowship yan. Matagal na panahon. Kalaunan, naging Jesus is Lord Church. O pag sinabing church, simbahan. Yun. O di sino nag-transform into JIL, Jesus is Lord Fellowship, naging Jesus is Lord Church na ngayon. Worldwide. Sino nag-convert niya na maging church? Si Eddie Villanueva. Tama. Tatay ni Joel Villanueva. O ngayon, ang tanong, ito ba hindi relihiyon? Kasi pag tinanong mo yung mga umatin dyan, isa lang halimbawa yan. Pag tinanong mo ang mga umatin dyan, yung mga practicing Catholic dati na napunta dyan, hindi na practicing Catholic. Yun. Sa halip, critics na. Iconoclast na. Isa na dyan, si Manny Pacquiao. Babanggitin ko yung mga prominente para madali nating tandaan. Si Manny Pacquiao, pag umakyat ng boxing ring nun, ano unang ginagawa? Nagsa-sign of the cross pa siya. Tsaka meron siyang suot na, ano? Opo, rosaryo. Ngayon, tingnan mo. Wala na. Sabi ko nga, si
nako, ang sinasabi ng mga pastor na hindi yan relihiyon kundi pagbabago ng kanilang sarili, malaking kasinungalingan po yan. Kasi ang totoo niyan, ang primary objective niyan, nakawin kayo sa totoong kawan, sa totoong simbahang tinayo ni Jesus. Kaya nga lagi kong tinatanong, Brother Albert, si Jesus ba nagtayo ng simbahan o hindi? Nagtayo. Nagtayo. Ilan ang tinayo? Isa lang. Bakit? Masasabing isa lang. I will build my church. Oh, ano ba yung church? Isa lang, singular. Oh, hindi. Diba? Tapos sasabihin mo, magtatayo ng ganito, tatayo ng gano'n, tatayo ng gano'n. Ilan ang churches yan? Ang dami na nun. Hindi na singular yan. Diba? So, ano pa, Brother Albert, yung mga taktika ng mga born-again Christian? Ito halos may pagka-similarity lang eh. Hindi na kailangan ang religion, kundi personal relationship with Jesus lang. Okay, ito yung sinasabing once saved, always saved. Katulad din yan ng personal relationship. Tinuod ko na. Di ba? Opo. O paano mo sasabihin personal relationship? Hindi niya ba naiintindihan yung definition ng religion? Pag hindi mo alam ang definition ng religion, pwede mong idaldal yan, sinasabi mong pambubudol na personal relationship. Pero kung ikaw ay matalino at alam mo ang ibig sabihin, definisyon ng religion, ay hindi ka maaaring maniwala ng tinatawag na aral ng personal relationship kay Jesus at saka yung once saved, always saved. Alam mo, Brother Albert, mauubos ang oras natin dito sa budol pa lang. Sa pambubudol pa lang, di ba? O bigyan natin ng isang mas malupit na pambubutol na ginagawa nila para ma-attract nila yung mga Katoliko, lalo na yung mga kabataan. Ito, yung tinatawag na entertainment. Ha? Kasi That's entertainment. Ano yun? Yung kapag ang isang kabataan ay isang music lover or mahilig siya sa rock song, syempre, sasabihin niya, kung dati siyang Katoliko, naboboarding siya sa misa, pero nung time na umatin siya sa born again church, sa services nila, syempre, nainganyo, may rock song may tugtog. Tapos may papikit-pikit, may pataas-taas pa ng kamay Tsaka talagang ina-upgrade nila lahat ng mga gamit, mga musical instrument nila, di ba? Organ, dito yung mga bass, yes, opo. Di ba? Tsaka paboritong kanta dyan, yung Alive. Di ba? Alive, alive, alive forevermore. O sige, tuloy natin. Ano yun? Ikaw pa naman, rakista ka pa naman. Yes, opo. Diba? Rakista ka Ano ba yung mga kinakanta mong mga tawag dito, metalcore ba tawag doon? Pwede ba ako magbanggit ng pangalan? Pwede naman siguro. Tapos kantahin mo isang linya, yung mga, ano ba? Ano ba, My Chemical Romance. Ayan. Yan. Ano yung kanta niyang Chemical Romance? When I was a young boy, my father... Ganun Yun, kanta. opo. Tapos ang deliver niyan, masaya. Masaya. Opo. Kasi Masaya na ako, medyo may alam malungkot. din akong kanta When I was young. Tuloy natin. Tatawa tuloy sa ating mahal na engineer, Edgar Bernardo O, kita mo ito, mukhang rockista rin to, si Brother John Gutierrez. Magagandang mga lalaki. Sige, baka mabudol kayo ng mga born again Tuloy natin, Brother Albert. Ito kasi yung tatanong sa atin pwede ka ba namin maimbitahan sa aming church services? Invitation Yun, ito yung malupit bakit? Kasi pagka yung approach na, alam nyo na, mabulaklak, ang isang kabataan, madaling mahihikayat. Pero pagdating po doon, sa worship services nila, yung worship services nila ay Bible study din. Bible study. Dalawang tawag nila dyan. Opo. Ay, hindi, meron pa. Fellowship, Sunday school. Sunday worship Opo. service, Opo. at saka yung Bible study. Opo. Pero isa lang yan. Isa lang po ang elemento yun. Opo. Siyempre, may lambing ang boses Yes. niya. Brother Albert, baka naman gusto mong mapil ang Panginoon. Yun. Diba? Gusto mo bang maramdaman yung kanyang presensya na hindi mo nararamdaman sa inyong iglesia? Oo, kasi ang mga pari ninyo, lalo na yung mga may edad na, boring nang mag-homil yan. Dito kayo sa amin, tatalon-talon tayo dito, entertainment talaga. Ano pa? Ito pa, yung malupit. Yung tipong sa unang linggo or 2 linggo na pagdalo sa worship services nila, ang unang magiging topic dito is yung pagpapakatao. Pagpapakabuti, pagpapakabait, kumbaga. Kung paano magiging banal. Pero pagdating ng... Siguro, wala naman simbahang nagyaya sa inyo. Halika dito, magpakademonyo tayo. Wala naman. Maliban sa satanista na cult siguro. Wala naman. So, number 1, pagpapakatao. Oo. Maging makatao. Ano pa?
pag nalinlang ka na nila, doon na nila babanatan yung doktrina ng simbahan. Ayun. Alam mo, sa totoo lang po, mga kapanalig, nung unang panahon po, ang taktika ng demonyo, ang tao pasamain. Totoo yan. Ang tao gawing masama. Pero ang demonyo, nagbabago din ng taktika eh. Ngayon, hindi na pinapasama ang tao. Pinapagandang image niya. Ha? Yung dating walang ya, babait yan. Yung dating, kumbaga, ang pormahan formang juging, gagawin niya yung maporma, nakakurbata, nakabarong, ganyan. Diba? Babaguhin talaga ni Satanas yan. Opo. Pero, ang taktika ni Satanas, pag naging ganun ka na, saka ngayon dadayain na nakawin ngayon yung pananampalataya mo. Dito ang tunay. So, anong nangyari? Umalis ka na sa tunay na katawan ni Kristo. Dito, totoo to. Yang, wag mo paniwalaan yung ostyang yan. Yan ay simbolo lang. Yan ang mga taktika ni Satanas. Kaya yung isang dating walang ya, nakita nating pumorma, naging mabait. Dati yung babae na nagsusot ng spaghetti strap. Sumama sa dating daan. Ngayon nakakuntodo, balot na. Pero ninakaw ni Satanas yung pananampalataya, yung katotohanan sa taong ito. Yun lang, tumalikod ka sa simbahan na tinayo ni Jesus, isa lang, yan po'y pandaraya na ni Satanas. Yung hindi mo igalang yung nanay ni Jesus na dati ang sweet ng tawag mo, Mama Mary, Blessed Virgin Mary, pagdating mo sa ibang sekta, ang tawag mo na lang Maria. Malutong na Maria. Tinanggal ang respeto, tinanggal ang galang, Brother Albert. At ang pinakamalupit, Brother Albert, sa mga pandaraya, kinukuha ang isang emosyon. Ano yan? Ano yung emosyon? Dito yung kung paano natin mararamdaman yung isang bagay na talagang nafe-feel natin Yung maiiyak yung maiiyak tayo. Tapos pag naiiyak, napapaganon. Napapataas yung kamay. Tataas yung kamay. Sabay babanatan ka ng parang sa kursilyo yung mga kompro. Kompro, yung parang yung dibdib mo. Siyempre, emotionally, iyak ka. Yes. Tapos magdadasal pa ng Ama. May ganon. Sa bagay, wala namang pari nagmimisa ng gano'n no? Wala po. Alalahanin mo. Walang gano'n. Wala pa. Pero ito, ang taktika nito, Brother Albert, ay emosyon. Di ba? Emosyon po. Para makuha yung loob mo. Kasi once na ang tao napaiyak, nakuha psychological, nakakapit na po yan. Pero ang totoo po, ay tinalikuran mo na ang katotohanan. Tinalikuran mo na ang turo, ang katawan ng Panginoong Hesus. Kaya yung dating salbahe, akala natin okay, mali. Pero hindi natin sinasabing manatiling salbahe. Kasi, mamaya palalawakin natin yan, Brother Albert, maraming mga dating Katoliko, nung lumipat ng ibang sekta at feeling nila bumait sila, ang sinisi, yung simbahan. Ang Iglesia Katolika ang tinuturo. Di ba? Bakit daw sila lasinggero dati silang mga sugarol, dati silang adik, dati silang babaero, dati silang lalakero. Ngayon, nung sila ay nag-join ng ibang fellowship, bumait, nawala. Tapos ang atake nila, nung ako dating Katoliko, ganito, ganyan. Alam mo, Brother Albert, habang pinakikinggan natin yung ulat mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa kay Ginoong Monier Baldomero, nakakakilabot po dahil meron ipinapakitang satellite image na talagang sakop ng bagyong ito ang buong Pilipinas. At ngayon nga, nariyan na, nananalanta na po siya sa bahagi ng Kabikulan, Catanduanes, at ito ay maglalakbay na papunta dito, northern part na. So yung mga nandyan po sa, narinig ko, yung Nueva Vizcaya, kaya si Bishop Elmer Mangalinaw talagang ipinaglalaban yung pagkontra doon sa mining Kasi nga yung mga nangyayaring mga pagsalanta ngayon sa kalikasan, ang epekto, tayong mga mamamayan ang talagang sinasalanta. Samantalang yung mga gumagawa ng mga ganyang pagsira sa kalikasan, ayan, mga masasarap ang buhay, hindi binabaha. May pagkakataon pa, makalayas yung mga yan, pumunta pa ng iba yung dagat. Kaya speaking of northern part ng ating bansa, na ito nga,
itong bagyong si Uwan ay maglalakbay na. Hari nawa, ipagdasal natin yung paglandfall niya sa terrain ng Sierra Madre, mabasag siya. Kaya importante ang Sierra Madre, pero balita natin, may mga ilang parte na rin dyan na ginagahasa na ng mga demonyo. 'Di ba? Yung mga ang iniisip magkapera lang sila, no? Hindi iniisip yung kapakanan ng mga maliliit na maaapektuhan ng kanilang pananamantala sa kalikasan. Naalala natin diyan si dating Secretary Gina Lopez na tawag dito, ang galing-galing na magserbisyo para sa kalikasan, pero hindi inaprubahan ng Commission on Appointment, na pinangungunahan ni champion, People's Champ, Manny Pacquiao. Binagsak yung kanyang appointment. Naalala lang natin yan, nakakalungkot, no? So, tandaan po natin, sabi nga ni Pope Francis noon, yung kanyang Laudato Si. Laudato Si. Mahalin natin ang kalikasan, mga kapanalig. Pagdasal po natin ang ating bansa. At syempre, Brother Albert, nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating palatuntunan. At sa loob ng 18 taon, kahit marami ng bagyo, nagkaroon na ng COVID, nagkaroon na ng lindol, nandito pa rin ang Apologetica program natin. Yes. Salamat sa Diyos, 18 years. At ang gabay sa Biblia, nag 20 years na sila. Wow. Si Brother Randel Serrano, isa sa anchor dyan. Shout out sa inyo, gabay sa Biblia. Morning edition yan, umaga yan araw-araw. Mabuhay po lahat ng anchors ng Gabay sa Biblia. Happy 20th anniversary, Brother Randel Serrano at ang kanyang buong pwersa. Mga kasama, mga kagang, mga dapis ni Chair, dapis ni Brother Bo Sanchez. Mabuhay po kayo. Okay, so Brother Albert, ito, dilubyo rin to. Ito pinag-uusapan natin. Dilubyo to sa simbahan. Alam mo ba yon? Opo. Kasi nga, yung mga Katoliko, lalo na yung mga tamad mag-aral, pero na-attract doon sa binabanggit mo kaninang pambubudol entertainment. Rock and roll, alive, Jesus is alive. So lumipat doon, ano nangyari? Ninakaw ang pananampalataya. At sila po ay niligaw ng mga lobo na nagmumukhang akala mo yung mga tupa. Yan, Brother Albert. So, ano pa yung mga pwede nating i-share dito sa mga budol-budol na to? Ito nga, mga kapanalig, kapag may mga kaibigan tayo or tayo mismo ay gustong umattend sa Bible study ng mga born again na to, siguraduhin lang po natin na tayo po ay well-equipped, ano yung well-prepared. Ano yun? Tayo po ay handa na sagutin. Ayun, may alam. Opo, may alam po tayo. Kasi daig ng may alam. Yes, sapagkat ito po yung pinapaalala po sa atin lahat ng ating kauna-unahang Santo Papa na si Apostol San Pedro. Sa unang Pedro chapter 3 verse 15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ayan. Napaka-importante nung reminder na yan. Opo. At saka wag natin kalilimutan, ako favorite ko rin pagdating sa ganyan, Brother Albert, yung sulat ni Apostol Judas Tadeo, chapter 1 verse 3. Total, isa lang naman ang chapter niya. Sabi niya ganon, mga minamahal, ang gustong-gusto kong isulat sa inyo ay isang panawagan. Ngunit, sabi niya, dahil sa pangangailangan, sumulat ako ipagtanggol ang pananampalataya. Defend the faith. Katulad din yan ng reminder ni Saint Peter, ang unang Santo Papa. So, ibig sabihin, Brother Albert, kung may malalim kang kaalaman, tulad ng binabanggit mo, kailangan equip ka. Kailangan well-known ka sa iyong Catholic faith. Kung may malalim kang kaalaman sa pananampalatayang Katoliko, may possibility, hindi ka makaakit nitong mga pastorotot na ito, at itong mga preacher ng born again, di ba? At pag tinanong ka ng pastor, kayo mga Katoliko ano ba sinasamba ninyo? Di ba mga rebulto, mga kahoy, mga metal, mga Diyos-Diyosan? O, di ba? Meron ka na ngayong karapatan na ipagtanggol ang faith mo kasi nag-aral ka. Anong pinakamagandang kontra dyan? Pinakamagandang kontra po dito ay i-recite natin harap-harapan yung Apostles' Creed. I-recite mo lang yung Apostles' Creed? Siyempre, kasi ang nasa mindset kasi nila, tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapag ka-recite natin sa kanila yung Apostles' Creed, lumalabas dito na tayo talagang mga Katoliko
ay may iisang Diyos na sinasamba. Sa isang Diyos na may 3 persona. Credo. Credo. Yung credo. Credo in Opo. Deum. Kasi doon, sa unang part, sasabihin agad natin, di ba, yung credo. Opo. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Tapos Yun. may susunod eh. Opo. I believe in Jesus Christ, the only begotten Son. Tapos may pangatlo eh. I believe in I the Holy believe in Spirit. the Holy Spirit, the Holy Catholic Church. Di Yun pa ba? lang, benga na sila. Patay. Yari na si Pastor Rorot. Tapos sa mga tabogo. Alam mo yung tabogo? Ayoko na banggitin, baka mawala ako dito. Brother John Albert, alam mo ba yun? Ay, John Albert. John Gutierrez, alam mo ba yung tabogo? Ha? Hindi. Ito kasi mga post nito, puro pinapatawa lang ako. Yung tabogo, wag na natin banggitin yan, ha? Sa ating magiting technician, wag na natin banggitin yung tabogo. Wala yung lugar. Mga tayo masakote dito. Okay. So ito, Brother Albert, ha? Opo. May sinabi ka kanina eh. Opo. Ligtas ka na. Yun, ligtas ka na ba? Oh, ligtas ka na. Pag tinanggap mo si Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Tanong, ligtas ka na nga ba? Mga kapanalig, no? Pinag-uusapan natin maraming mga bagay para ho hindi tayo maakit, Opo. maligaw ng matatamis na imbitasyon ng mga tinatawag na born again Christian. Sa amin nga ni Brother Albert, hindi born again eh. Born against Christian. Eh bakit ba born against, Brother Albert? Kapag ka sinabi po kasi nating born again, no, ito yung maling paniniwala. Oh. Kasi yung mga pastor kasi, Mm. naniniwala sila na born again talaga. Yung tamang translation from the Greek word. Pero dapat, ang tunay na salita doon ay born from above. Yun, hindi born again. Hindi born again. So nagkaroon lang ng born again na terminology dun sa translation. Opo. Pero yung kukunin mo sa original Opo. na Greek word, hindi born again ang makikita. Opo. Kundi Born born from above. Opo. Kahit itanong nyo yan sa mga Bible scholar na marunong ng Greek at Hebrew. Opo. Katulad ni Brother Maestro Dwayne Dwayne Cartujano. Ayan, ng Rojas City. Yes. Okay, o sagutin mo ako. Ligtas ka na ba? Tinanggap mo na si Jesus as your personal Lord and Savior. Yes. O di ikaw na. Sana all. O ligtas ka ba? Sure ka na ba na yung oras ng pagkamatayan mo doon ka na, direkta ka na sa langit? Sure ka na ba? Siyempre, pag katoliko ewan, di ba? Sabi ko, ay hindi pa eh. Ayaw mong slim ha? Ayaw kong i-claim mahirap eh. Mahirap? Oo. Bakit? Kasi isang malaking pambubudol. Opo. Itong aral na ito na tanggapin mo si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, ligtas ka na. Bakit? Kasi po, baligtarin man natin, itaktak man natin ang Biblia, wala po tayong mababasang salitang personal Lord and Savior, tanggapin mo. Accept Lord and Savior, wala pong ganon. At ito ay ating tahasang sasabihin, ito'y unbiblical, Brother Albert. Di ba meron kang isang tagpo Ay, opo. sa Ebanghelyo ni Opo. San Mateo? Ano yon? Sa Mateo chapter 18 verse 19 to 21, pakitake note po mga pastor. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung anong mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi na walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap. yan kung gusto mong maging ganap, yun ang sabi Ayun. ng Panginoon, Opo. di ba? Ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian Opo. at ipamahagi sa mga mahihirap. Anong sumunod na tagpo? Anong sabi ng Panginoon?
at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. O verse 22, ano nangyari sa lalaki? Sa binata. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Oh, Brother Albert, nakita mo yung binasa mo? Opo. Pag yan pinag-aralan mo, ang sagot ng Panginoong Jesucristo sa lalaking mayaman, hindi, tanggapin mo ako bilang iyong personal Lord and Savior. Hindi sinabi ni Jesus, faith alone. Ang sabi ni Jesus, ano Brother Albert? Sundin ang mga utos. At Ipagbili ang mga kayamanan mo. ipamigay sa mga sa mga mahihirap. dukha ang mga pinagbilhan Yun. nito. So, anong ibig sabihin? Yung iyong faith, may kalakip yan na action. Opo. At ang action ay pag-ibig, pagiging compassionate sa iyong mga kapwa, lalong-lalo na sa mga dukha. Yan ang paraan. Di ba? Hindi tanggapin, pumikit ka brother, ipapanalangin kita, sabihin mo, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Yes, Lord. Ligtas ka na. Hindi ho ganun ang sinabi. Hindi ganun ang senaryo eh. Sige nga, sinong pastor ang makaharap ninyo, ito ang ibigay ninyong talata, Mateo 18, 19 hanggang 21, yung conversation ni Jesus. Opo. Kasi dito maliwanag ang tanong nung binata yung binatang mayaman Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ibig sabihin, paano ang gagawin ko para maligtas ako? Ang liwanag ng sinabi ni Jesus sundin ang mga utos, ibenta ang kayamanan, ipamigay sa mga dukha. Sige. Sige, nasan dyan yung tanggapin mo ako, harap na si Jesus Opo. tanggapin mo ako as your personal Lord and Savior. Wala po kayong mababasa. Kaya Brother Albert, dinidiinan natin. Opo. Unbiblical po ang turo, accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior and you will be saved. Turo lang po yan na mga mapanlinlang na mga pastorotot, ng mga preacher ng born against Christian. Walang ganun, Mars. Walang ganun, Mars. At tandaan po natin mga kapanalig, kung gusto nating makarating sa langit Siyempre, at makasama natin ang Panginoong Jesucristo, Amen. huwag po tayong tamad. Oo. Yun po ang pinaka-importante doon dahil hindi sapat yung sumampalataya ka lamang. Hindi po namin sinasabi mga kapanalig na hindi mahalaga ang pananampalataya. Ay, hindi. No? Hindi po ganun. Susi yan May susi po yun, no? Kung ninanais po natin na tayo po ay maligtas, magsikap po tayo. Pagsikapan natin at tayo po ay kumilos, huwag tayong tamad sa paggawa ng kabutihan at ipakita natin na sumasampalataya tayo at yung ating sinasampalatayanan ay ating isinasabuhay. Tayo ay uhukuman ng Diyos, hindi lamang dahil tayo sumasampalataya, kundi pati na rin yung mga nagawa natin. Alam mo, yung sinasabi mong dapat huwag kang tamad. Opo. Dapat gumawa ka ng kabutihan. Ito ay maliwanag na tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Sabi nga sa Galatia chapter 6 verse 9, no? Isa sa paborito kong talata ito Galatia chapter 6 verse 9, ang sabi diyan, no, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Bakit? Sapagkat pagdating ng takdang panahon, na hindi ka magsawa sa paggawa ng mabuti, ay aani tayo ng maganda para sa atin. Ibig sabihin, yung sinasabi mo, Brother Albert, na huwag tayong maging tawad, huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. In relation, dun sa sinabi ng Panginoon sa Mateo 18, 19, 21. Di ba? Pangalawa, tatandaan natin, sinasabi rin sa atin, nire-remind tayo ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat, 2 Corinto, chapter 5, verse 10, sapagkat ang bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ito rin yung sinasabi ng aklat ng Roma, chapter 2, verse 6, maliwanag din pong tinuturo dito, chapter 2, verse 6, sapagkat siya ay gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa.
At ito'y kaugnay dun sa kanyang pagbabalik. Tandaan natin yan. Sa Mateo 25, sinabi niya, ako ay inyo bang pinakain? Ako ba'y inyong pinainom? Ako ba'y inyong binihisan? Ako ba'y inyong dinalaw? Ano yon? Paggawa ng mabuti. Pero sa isang banda, wag din tayong umasa na porke gumagawa tayo ng mabuti, ligtas na tayo. Opo. Kasi tayo ay mapapahamak din pag ganon. Opo. Magiging mayabang tayo. Sapagkat maliwanag din naman sinasabi sa Aklat ng Tito, chapter 3, verse 5, Brother Albert, Tayo'y iniligtas niya, natamo natin ito, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. so anong ibig sabihin nito? Hindi po yan nagkukontrahan. Ang ibig sabihin, gumawa ka ng mabuti kasi alam mong ang Diyos, titingnan ka dyan. Pero hindi lalaki ang ulo mo sapagkat ikaw ay naligtas sa habag at awa ng Yun. Diyos. Yan, hindi yan contradicted. Tandaan nyo, sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 13, ibigay mo man ang buong katawan mo, kung wala ka naman pag-ibig, wala ka kang ring kabuluhan. katuturan. Opo. Okay, so sa ating pagtatapos, ito na ang panahon para gumawa tayo ng mabuti. So mga kapanalig, ang ating panahon ay mapaghamon. Ang hamon hindi lamang po sa physical na anyo, Brother Yun. Albert. Ang hamon ay sa ating pananampalataya. Huwag tayong bibitiw. Huwag tayong huwag itong maging daan para tayo manlumo. Sa halip, mag-encourage ito Yun. sa atin na lalo tayong tumibay sa pamagitan ng panalangin, Brother Opo. Albert, di ba? Opo. So kung meron kayong mga paboritong santo, lumapit na agad kayo. Humingi kayo ng intercession. Correct. Di ba? Kaya tayo sa isang iglesia, sama-sama, nagkakaisa, nagdadasal para sa isa't isa. Hilingin natin sa ngalan ni Jesus, tunawin ang bagyong si Uwan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Kasama natin ang ating technician, Engineer Edgar Bernardo, ang ating magandang lalaking production assistant, Brother Jan Gutierrez. Ako po, si Brother Marco C. Evangelista. Po si Brother Albert Gales. Kami po ay nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Salamat po.